Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng TNVS driver na eksklusibo nating naiulat na nanutok ng patalim sa kanyang pasahero. Formal na ring naghain ng reklamo ang nobya ng biktima laban sa driver. Narito ang Express Report ni Nina Ong Pauco. Bakas pa rin ang takot sa pasaherong si Joy na kinakasama ng lalaking inambahan ng saksak ng isang TNVS driver sa Maynila noong linggo. Huwag ka magsasalita ng gonggong. Ano kayong Parang alam mo problema mo. Ngayong araw, formal lang naghain ng reklamo si Joy sa pulisya para sa nag-amok na driver. Kwento niya, natatakot pa rin siyang mag-book sa kahit anong ride-hailing app dahil sa insidente. Minabuti rin niyang ituloy ang reklamo sa driver, lalo't ayaw niyang maulit sa katulad niyang pasahero ang dinanas na takot sa TNVS. Nagpasundo lang po ako sa daddy ko kasi wala po akong ibang way. Ayoko na po mag-book muna. Kawawa naman yung ibang mabibiktima niya kung hindi ko itutuloy. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng naturang TNVS driver. Dahil yan sa reklamong reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Pinagpapaliwanag din siya ng LTO kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya. Sana naman makipag-communicate na rin po yung driver sa amin kasi yung tinatawagan nga po, yun inassist po kami na tinatawagan. Kasi wala po ibang contact sa amin yung driver, yung doon lang po sa mismong app. Tinatawagan po siya, hindi po siya masagot. Siniguro naman ng Manila Police Station 11 na tutulungan nila si Joy para panagutin ang sospek. Lahat kami dito, tutulungan namin siya. Kaya mag-alam, kami nang bahala sa inyo. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na magpapadala sila ng show cause order sa ride-hailing app kung saan nakarehistro ang driver. Posibleng maharap sa reklamong grave threat ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.